Well, na hindi siya tunay na lalaki. Attracted siya sa babae at sa lalaki. Sa madaling salita ay bisexual. Nagsimula ang kwento niya nang makilala niya si Drake, kapapasok lamang sa kanilang opisina at ka-office mate niya. Naging close sila ni Drake at hindi man lang nito alam na may pagnanasa siya rito. Matangkad, moreno, gwapo at matipuno ang katawan ni Drake. Kahit naman siguro sino, magkakagusto sa lalaki. Habang si Ruel, ginagawa ang lahat para lamang wag siyang mahalata ni Drake. Katulad din kasi niya ang pangangatawan ni Drake. Hindi mapaghahalatang may gusto siya sa isang lalaki. Madalas silang nagbabar ni Drake sa tuwing araw ng kanilang sahod. Hanggang sa isang araw, nagkalakas ng loob si Ruel na magtanong kay Drake. Mukhang napapadami na yung inom mo ah. Bukas niya sa usapan na ikinangiti lamang ni Drake. Ikaw nga rin eh, mukhang tinatamaan ka na ng alak. Muli siyang lumagok ng alak sa sinabi, pabalik ni Drake sa kanya. Siya nga pala, matanong ko lang, wala ka bang GF na nagagalit sa tuwing pumupunta ka sa bar? Napapadalas na kasi ang pagbabar natin eh. Pasimple lamang niya iyong itinanong, kaya naman nagawang sumagot ni Drake. Ewan, komplikado eh. Tila may ibang ibig sabihin si Drake sa sinabi nito, kaya naman nadagdagan ng kuryosidad ni Ruel. Teka, anong ibig mong sabihin? Hinintay ni Ruel ang magiging sagot ni Drake, ngunit nakita niya itong napahugot ng malalim na hininga. Ganito kasi yun, sana wala kang pagsasabihan. Kaagad naman siyang tumango rito nang sa ganon ituloy nito ang sasabihin. Bisexual kasi ako. Sa narinig, bahagyang nagulat si Ruel. Ibig sabihin ay pareho lang sila ni Drake. Ilang segundo rin siyang natahimik pagkuway nagsalita na. Pareho lang pala tayo. Halata namang ikinagulat ni Drake ang narinig mula sa kanya. Halos hindi ito makapaniwala, ngunit nasabi niya na kaya wala na itong nagawa kundi ang maniwala. Kaya pala nagkakasundo tayo. Malapad na ang ngiti ni Drake at hinawakan pa siya sa mga braso. Simula noon, palagi na nga silang magkasama ni Drake. Hanggang sa isang gabi, pareho silang nakainom at hindi napigil ang kanilang mga sarili. Inihatid kasi siya ni Drake sa kanyang unit, kaya doon nangyari ang lahat. Masasabi ni Ruel na isa iyong magandang karanasan. Tandang-tanda pa niya kung paano silang humantong ni Drake sa kama. Nais niya itong pasayahin ng gabing yun, kaya naman nagpaubaya siya rito. Alam niyang masisiyahan si Drake ng mga oras na yun. Pakiramdam niya ay isa siyang isang ganap na babae ng gabing yun at nadagdagan ng init ng kanyang katawan sa tuwing nakikita niya ang gwapong mukha ni Drake. Pagkatapos maabot ni Drake ang dulo, siya naman iyong gusto nitong pasiyahin. Tila ay sasabog na siya nang siya naman ang pasayahin nito. Nagagawa pa nilang abutin ng mga labi at pagsaluhan ang isang mainit at malalim na halik. Walang makakapigil sa kanila ng gabing yun. Ganoon pala ang pakiramdam. Kapwa silang hinihingal at kapwa rin nag-iigting ang mga ugat sa kanilang mga braso at panga. Wala kasing saya ang kanilang ginagawa, lalo pa at pareho silang nakainom. Tiyak na matatagalan sila sa ginagawa nila. Maya-maya pa nga, kapwa na sila pawisan at tagatak ang kanilang mga pawis. Hindi nila iyon inalintana at nanaig ang kagustuhan nila na marating ang dulo. Napakagat-labi si Ruel sapagkat halos hindi niya kayang indahin ang kakaibang sayang yun. Walang maririnig sa loob ng silid na iyon kundi ang kanilang mga hinihingal na boses. Paminsan-minsan pa, nagagawang magmura ni Drake at ganoon din naman si Ruel. Darang na darang silang pareho hanggang sa katagalan narating din ni Ruel ang dulo. Hapong-hapong umalis si Drake sa kanyang tabi at pabagsak na nahiga sa kanyang tabi. Kapwa sila bumabawi ng kanilang hininga. Nabawasan na rin ang tama ng alak sa kanila kaya kapwa sila tahimik. Halos hindi makapaniwala sa sayang kanilang pinagsaluhan. Walang katulad iyon at talaga namang nag-enjoy silang pareho. Kung sana matagal na nating ginawa yun, sana matagal na tayong naging masaya.
Rinig niyang wika ni Drake. Bahagya naman siyang natawa. Tama nga ito. Kung sana lang ay umamin na siya na gusto niya si Drake, baka matagal na siyang napaligaya nito. Hindi bali na, at ngayong nagawa na nila yun, tiyak niyang mauulit pang muli yun. Naging madalas ang mga ginagawang iyon ni Ruel at ni Drake. Sa tuwing nalalasing kasi sila, nadadala na sila sa init ng kanilang mga katawan, hanggang sa opisyal na nilang itinuring ang isa't isa na kanilang partner. Walang masyadong alam si Ruel tungkol sa personal na buhay ni Drake, hanggang sa kinailangan niyang umalis sa kanyang tinitirahan sapagkat matagal na siyang hindi nakapagbabayad ng renta. Ilang buwan din kasi niyang ipinapadala ang lahat ng sahod niya sa probinsya sa pagpapagamot sa nanay niyang may sakit. Nakakaligtaan niyang bumayad, kaya naman nang paalisin na siya na may-ari ng kanyang tinutuluyan, wala na siyang nagawa pa. Walang ibang naisip hinga ng tulong si Ruel na mga panahong yon kundi ang kanyang partner na si Drake. Hindi na siya nagdalawang isip pa na puntahan ng address nito. Yun ang unang beses na napunta siya ron, at mabuti na lamang at hindi naman siya naligaw. Sakto namang pagbukas niya ng pinto, tsaka naman dumating ang isang babae na nang makita siya, bakasang pagtataka sa muka. May kailangan po ba kayo? Nagtatakang tanong ng babae na siyang bumukas ng pintong kanyang kinatok. Nag-alangan man, nagawa niyang sumagot. Hindi nga pala niya nasabihan si Drake sapagkat hindi sila magkasama ng mga oras na yun. Hindi rin ito sumasagot sa kanyang tawag, kaya naman siya na ang kusang pumunta sa tinitirahan nito. Nandyan ba si Drake? Nagawa niyang itanong nang mabuksan ng babae ang pinto, ngunit hindi pa tuluyang pumasok. Wala pa siya hinihintay ko nga. Bumili na ako ng hapunan namin sa labas pero hindi pa siya dumadating. Simpleng sagot ng babae na mukhang magiliw ang pakikitungo sa kanya. Hinihintay raw nito si Drake. Kaano-ano kaya ng babaeng ito si Drake? Ganun ba? Ako nga pala si Ruel, kaibigan ni Drake. Pagpapakilala na lamang niya sa babae na kaagad namang tinanggap ang kanyang pakikipagkamay, hanggang sa bigla na ring dumating si Drake at naabutan sila sa ganoong tagpo. Nagtaka pa ito nang makita siya, ngunit kaagad ding bumalik sa normal ang itsura nito. Kumunot ang noo ko nang makitang kaagad na yumakap ang babae kay Drake na niyakap naman ng pabalik ng huli, hanggang sa natuon ang pansin ni Drake sa kanya at nagawa siyang ngitian. Pakiramdam ni Ruel ng mga oras na yun, estranghero sila ni Drake sa isa't isa. Pare, nandito ka pala. Kanina ka pa ba? Pasimpleng tanong nito sa kanya na ilang saglit na natulala. Hindi, kararating ko lang. Sagot niya na hindi ipinahalata ang pagkalito. Siya nga pala babe, kaibigan ko si Ruel. Ruel, si Angel, live-in partner ko. Nagulat siya sa narinig. Hindi man lang niya alam na may ka-live-in pala ang kanyang itinuturing na partner in bed na si Drake, at kaharap pa niya ang babae. Hindi tuloy niya alam kung paano magre-react. Nasasaktan siya, ngunit hindi niya yun pwedeng ipahalata. Tumikim siya, tsaka muling nakipagkamay sa babae. Maling asal dahil na rin sa hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Natagpuan na lamang ni Ruel ang kanyang sarili sa loob ng tinitirhan ni Drake. Dumiretso na sa kusina si Angel na siyang ka-live-in partner pala nito. May karapatan bang magalit si Ruel sa ginawang pagtago sa kanya ni Drake ng katotohanan? Ngunit tila ang meron sa kanila, maliwanag pa sa sikat ng araw na laro-laro lamang at walang ibang ibig sabihin. May problema ba? Bakit may mga dala kang gamit? Nagtatakang tanong ni Drake sa kanya na kaagad naman niyang sinagot ng isang malalim na buntong hininga. Pinaalis na kasi ako dun sa place ko. Ilang buwan na pala akong hindi nakakabayad at nakalimutan ko. Hindi man lang ako nakapaghanda. Paliwanag niya kay Drake na ng mga oras na iyon ay naguluhan. Ruel, hindi kita matutulungan. Alam mo na ngayon na may ka-live-in ako. Ayoko malaman niya ang tungkol sa atin, sa mga nangyayari sa atin. Naiintindihan naman niya ang ibig sabihin ni Drake, ngunit ngayon talaga ay kailangan niya ng tulong. Hindi naman ako magpapahalata. Hindi tayo magpapahalata sa kanya. Please,
Payagan mo na akong dumito kahit ilang linggo lang. Naging matagal ang kanilang pag-uusap ni Drake. Marami pa kasi itong inaalala. Ngunit napilit niya rin kalaunan. Wala namang naging problema kay Angel ang pagpapatira sa kanya roon ni Drake. Ang alam lang naman kasi ng babae, magkaibigan lamang sila. Sino ba naman kasi ang mag-iisip na pareho silang bahay ni Drake? Nang gabing yun, sabay nga silang kumain ng hapunan. Binigyan naman siya ni Drake ng kanyang matutulugan na isang maliit na silid. Hindi naman kasi kalakihan ng bahay na iyon, ngunit modern ang design. Hindi alam ni Ruel kung magagawa niya bang tiisin ang kakaibang inggit na nararamdaman tuwing nakikita niya si Drake at si Angel. Nang gabi ring yun, halos hindi makatulog si Ruel. Paano ba naman? Naririnig niya ang ingay sa kabilang silid. Ingay na alam niya kung anong ginagawa ng dalawa. May kahinaan naman yun sapagkat pinipigil din siguro ng dalawa na marinig niya ang mga ito. Ngunit sadyang matalas ang pandinig ni Ruel. Ganoon na ganoon ang ingay ni Drake sa tuwing pinapasaya nila ang isa't isa. Ang hindi nga lang alam ni Ruel ay ang pakiramdam na ang babae ang kasama sa kama. Curious siya sa bagay na iyon. Nang gabing yun, ay wala na nga yatang pag-asa na makakatulog pa si Ruel. Nagsiselos nga siya, ngunit hindi siya pwedeng magreklamo at nakikitira na nga lang siya. Gusto man niyang kausapin si Drake, ngunit anong kanyang sasabihin? Magmumukha lamang siyang tanga. Tinakpan na lamang niya ng una ng kanyang ulo nang sa ganun, mula sa kanyang pandinig ang mga ingay sa kabilang silid hanggang sa tuluyan na nga yung nawala at natahimik na ang buong bahay. Siguro, natapos na sa ginagawa ang dalawa. Normal naman ang unang gabi roon ni Ruel. Sabay na silang pumasok sa opisina ni Drake nang makatanggap na naman siya ng tawag galing sa kanyang kapatid na humihingi na naman ng pera. Napaalis na ako sa apartment ko at hindi ako nakakapagbayad pero hingi pa rin kayo ng hingi. Wala pa akong sahod. Hindi ako nagluluwan lang ng pera dito. Sabay baba niya ng cellphone. Umiinit pa naman ang ulo niya ng mga oras na yun kaya nasabi niya ang mga ganoong salita. Habang nasa biyahe ay naisipan niyang magtanong. Matagal mo na sigurong ka-live-in si Angel, no? Sinulya pa naman siya ni Drake bago ito sumagot. Nito lang, mag-iisang buwan pa lang. Mas lalong lumalim ang gitlasan noon ni Ruel. Kung ganun, mas nauna pa siyang nakilala ni Drake kesa kay Angel. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, hindi na madalas mag-aya ng inuman si Drake sa kanya. Sa tuwing inuman kasi, may nagaganap sa kanila sa kanyang apartment. Yun pala ang rason. Baka nga na humaling na talaga ito sa isang babae. Ikinondisyon na lamang ni Ruel ang mga nasa isip. Wala rin naman siyang magagawa. Maaaring partner niya si Drake minsan, ngunit hindi sa lahat ng oras ay sa kanya ito. Lumipas pa ang mga araw na wala nang nagaganap sa kanila ni Drake at tila ba paiba-iba na rin ang takbo ng isip ni Ruel. Habang tumatagal kasi, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Palagi, nagagalak siyang umuwi sa tinitirhan ni Drake. Hindi para magkasama sila, kundi para makita si Angel. Noon lamang kasi niya napansin na napakabait ni Angel. Maalaga, maasikaso at maganda ang katawan. Babaeng pinapangarap ng sino mang kalalakihan. Hindi na magtataka pa si Ruel kung bakit na humaling ng husto si Drake sa babae. Natatawa siya dahil mukhang hindi lamang ito ang nahumaling sa ka-live-in ito, kundi pati na rin siya. Ni hindi na nga niya iniisip ang mga nangyari at ginawa nila ni Drake noong mga panahong nag-iinit ang kanilang mga katawan at walang mapaglibangan. Ang mas iniisip niya ay ang kanyang nararamdaman sa tuwing sasapit ang gabi. Nasasabik siyang marinig ang boses ni Angel sa kabilang silid sa tuwing may ginagawa ang mga ito. Lagi rin, dinidikit niya ang kanyang ulo sa dingding nang sa ganun, mas lalo niyang marinig ang ingay na likha ng dalawa. Napapalunok na lamang siya at para bang siya yung pinagpapawisan. Hindi naman na kasi nagbukas pa ng usapan tungkol sa kanila ni Drake. Isang hapon nga
Nag-aya si Drake na lumabas at wala naman silang pasok sa trabaho. Magiinuman daw sila kasama ang iba pa nilang katrabaho. Ngunit hindi alam ni Ruel kung bakit mas pinili niyang hindi sumama. Umalis na lamang mag-isa si Drake at naiwan sila ni Angel sa bahay. Kataka-taka at ganoon na lamang ang kabang nararamdaman ni Ruel nang tuluyan na ngang nakaalis si Drake. Ang isiping naiwan sila ni Angel sa sala talaga namang nagbibigay sa kanya ng kakaibang excitement dahil siguro ilang linggo na rin siya roon, kaya naman nakasanayan na rin siya ni Angel. Para bang gumaan na rin ang loob nito sa kanya at maganda ang pakikitungo nito sa tuwing magkaharap sila at nagkakausap. Nang araw na iyon ay hindi alam ni Ruel kung bakit tila napipi siya at hindi makapagsalita hanggang sa si Angel na mismo ang bumukas ng usapan. Siguradong bukas na naman makakauwi si Drake. Ano kaya ang magandang gawin? Nakakabagot kasi. Simpleng wika nito na para bang matagal na silang magkaibigan. Alam ko na. Uminom din kaya tayo rito? Matagal na rin kasi akong hindi nakakapag-inom. Sa narinig, napangiti si Ruel. Tama, gusto niyang kasamang kainuman si Angel. Si Angel na ang gusto niyang kasama at hindi si Drake. Kaya hindi siya sumama sa huli. Sumang-ayon naman siya sa paanyaya ni Angel. Kaya naman tuwang-tuwa itong tumungo na kaagad sa kusina at inaya siyang gumawa ng pulutan. Sakto, at may natira pa raw kasi sa ref. Kaya naman hindi na nila kailangan ng bumili sa labas. Tinulungan na nga niya si Angel na gumawa ng pulutan at nagsimula na rin silang magkwento ng tungkol sa kung ano-anong bagay hanggang sa sila ay matapos sa ginagawa. Siya na ang kumuha ng alak sa ref at nagdala ng mga basong kanilang kakailanganin ng araw na iyon. Mag-aalas 3 na noon ng hapon, kaya naman masaya na silang nagsimula ni Angel sa inuman. Nagkwento sila ng tungkol sa buhay ng isa't isa hanggang sa makwento niya rito ang tungkol sa paghingi sa kanya ng pera ng kanyang pamilya na halos wala nang matira sa kanya. Halos pareho lang din pala sila nito, kaya pala pinili na nitong makipag-live-in para kahit papaano makatakas sa pamilya. Hindi napapansin Ruel na napapadalas na pala ang pagtungga niya ng alak. Napasarap ang kanilang inuman ni Angel habang patuloy sila sa pagkukwentuhan. Talaga nga namang wala nang pakialam si Ruel kay Drake, para bang may kung anong puwersa na humahatak sa kanya at nabaling ang kanyang atensyon kay Angel. Noon, napansin niya ang manipis na tela na suot na pangbahay ng babae. Bumabagay rito ang kulay nun, lalo pa at may kaputian ng balat nito. Habang patagal ng patagal, ay mas lalo itong gumaganda sa kanyang paningin. Magkaharap sila ni Angel ng mga oras na yun. Komportable na silang nag-uusap at ini-enjoy ang mga sandaling yun nang makita niyang tumayo ang babae at takmasan ng tutungo ng kusina nang sumabit sa paan ng mesa ang kaliwang bahagi ng paa nito. Dahilan kung bakit aksidente itong bumagsak sa kanyang kandungan. Para bang huminto ang lahat sa paligid ni Ruel. Noon, naamoy niya ang napakabangong halimuyak na nanggagaling sa katawan ni Angel. Tila siya nahihipnotismo hanggang sa mapatitig siya sa magandang pares ng mga mata ni Angel. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hanggang sa hindi niya namalayan na nagawa na pala niyang haplusin ang buhok ni Angel. Kitang-kita niya kung paanong napalunok si Angel at para bang hindi rin ito magawa ang umalis mula sa kanya. Ramdam na ramdam ni Ruel ang init na nanggagaling sa katawan ni Angel. Yun ang unang beses na natutukso siya sa isang babae. Yun ang unang beses na nagkaroon siya ng pagnanasa sa isang babae. Para bang gusto niyang gawin ng lahat, mapasaya lamang si Angel, hanggang sa tuluyan na nga siyang nawala sa kanyang sarili at nagawa niya ang bagay na ikinamilog ng mga mata ni Angel. Bigla na lamang niya kasing hinalikan ng babae na siyang ikinagulat nito ng husto. Ngunit hindi siya magawang itulak. Isang mabilis na halik at nagkatitigan silang muli. Pagkuway muli niyang inangkin ang mga labi ni Angel na noon ay tila naguguluhan.
hanggang sa naramdaman niyang gumanti ito ng kanyang mga halik. Mainit at talaga namang napukaw ang lahat ng init ng katawan ni Ruel. Malambot ang mga labi ni Angel, kaya naman mas lalong nakaramdam ng panggigigil si Ruel. Halos hindi niya malaman ang kanyang gagawin at nagawa na lamang na yapusin ng mahigpit ang katawan ni Angel. Mas lumalim pa ang halik na pinagsaluhan nila ni Angel. Gapon na sila darang at alam ni Ruel kung saan nahantong ang tagpong yun. Gustong-gusto niyang tuklasin pa ang ibang parte ng katawan ni Angel. Gusto niyang maramdaman pa ang bagay na iyon na talaga namang nagpapalito sa kanya. Kapwa sila hinihingal ng pakawalan ng isa't isa, ngunit hindi ibig sabihin na nahihinto na sila. Saglit niyang pinakawalan si Angel at muli ring niyapos nang mapaayos ang kanilang posisyon. Wala namang kahit na anong pagtutol si Angel. Inisip na lamang ni Ruel na baka sa epekto lamang ng alak, kaya niya napapayag si Angel sa kanilang gagawin. Bahala na ang lahat at maging siya, hindi na rin makapaghintay. Nanginginig ang kanyang buong kalamnan sa labis na galak na kanyang nararamdaman. Muling naglapat ang mga labi nila ni Angel habang ang kanyang kamay malayang humahaplos sa mga braso ni Angel. Ramdam na ramdam niyang handang-handa na nga si Angel sa magaganap. Kaya naman, sinimulan niya nang gawin ang bagay na iyon. Hinayaan naman siya ni Angel at buong puso itong nagpaubaya hanggang sa tuluyan na magawa nila ang bagay na iyon. Mas lalong tumindi ang kagustuhan ni Ruel na mapasa kanya si Angel. Halos hindi na siya makapaghintay, kaya naman nagawa niyang iupo sa sofa si Angel. Tsaka mabilis na pinasaya ang bagay na iyon dito. Para bang isang awiting kay gandang pakinggan ang marinig ang boses ni Angel habang nagmamakaawa sa kanya na wag siyang titigil. Doon din napag-alaman na ni Ruel na hindi pala ito masaya kay Drake, na nitong mga nakaraan daw halos hindi na ito napapasaya ni Drake ayon sa gusto nito. Kaya pala napapayag niya ito na gawin nila ang bagay na yun. Walang makakaalam ng tungkol dun kundi silang dalawa lamang. Hapong-hapo si Ruel nang umahon sa kanyang ginagawa at napagpasyahan na umpisahan na ang laban. Ngunit hindi niya inasahan ang sunod na ginawa ni Angel. Ito lang naman ang nagpasyang siya ay pagsilbihan katulad ng ginawa niyang pagsisilbi rito. Halos tanaw na ni Ruel ang ganda ng kalangitan ng mga oras na yun. Talagang ibang-iba pala talaga kapag babae. Iba ang sayang hatid ng isang babae. Kailanman ay alam ni Ruel na hindi niya makakalimutan si Angel. Bumibilis na ang kanyang paghinga sa tindi ng sayang ipinaparamdam sa kanya ni Angel. Salubong din ang kanyang mga kilay habang hawak si Angel. Hanggang sa hinila niya na nga ito at saka balak ng simulan ang dapat na kanilang gagawin. Halos sabay na mapugto ang kanilang mga hininga nang simulan na nilang gawin ang bagay na iyon. Tagatak ang pawis nilang dalawa at talaga namang sabik nang makarating sa dulo. Napasigaw si Angel sa kanyang pangalan at napapamura ng tuluyan na marating ang dulo. Ang inaalala na lamang ni Ruel ay ang kanyang sarili. Kailangan niya ring marating ang dulo ng mga oras na yun, kaya naman napayakap siya ng husto kay Angel. Awang ang kanyang mga labi at inihanda ang kanyang sarili sa matindi niyang pagdating sa dulo. Hapong-hapo sila na natigil, nagpahinga sa malamig na sahig at bumawi ng lakas. Noon ay tila nawala ang tama ng alak sa kanilang dalawa. Ngunit wala silang anumang pagsisising nararamdaman. Sa halip ay masaya sila. Walang kaalam-alam si Drake na habang wala ito, may nagaganap sa kanila ni Angel. Nagawa pa nga nilang pagsaluhang muli ni Angel ang isang mainit na halik. Alam ni Ruel na simula na iyon ang lahat. Tiyak na marami pa silang pagsasaluhan ni Ruel na mas matindi pa roon. Sana nga lang, mas tumagal pa siya sa poder ng kanyang partner na si Drake nang sa ganun, patuloy niyang makasama si Angel at magawa nila ang bagay na iyon.